Magandang araw sa inyo mga pare ko. Ito po yung part 2 ng ating video patungkol po dito sa ating stock horn to dual or loud horn with hollow switch. So dadagdagan po natin yung kanyang width at idadagdag po natin dito ang interrupter relay. Sa mga gusto pong magkabit ng interrupter relay sa kanilang busina, mapa stock horn or dual horn or loud horn, ito po yung ating wiring diagram. At ito po yung wiring setup natin na ginawa natin ng part 1. So wala po itong interrupter relay. So ito na po yung part 2 at talagyan po natin siya ng interrupter relay. So ito po adjustable po to. Ibig sabihin po is pwede po natin ma-adjust yung kanyang interruption. Pwede po mabilis at pwede po mabagal. Pero bago po lahat ay mag-recap muna po tayo sa ginawa nating wiring nung part 1. At after po natin makompleto yung gamit, isang kauna po nating winiringan ay yung power supply po ng ating dual horn. At ang ginawa po natin, pinagkinugta po natin itong relay at itong fuse. So yung power supply po natin ay manggagaling ng ating baterya. So ito po yan. Then second po ay itong ating stock horn. At ang ginawa po natin sa ating stock horn, so maintain po yung kanyang ground. At ang ginawa lang po natin ay yung kanyang positive. So dito naman po tayo sa ating hollow switch. At alam naman po natin yung wiring ng ating hollow switch is different po yung kanyang ilaw. So sa ilaw po may sarili po yung power supply. At kinonekta po natin dito sa ating auxiliary line. Syempre meron po yung ground. So kinonekta po natin sa ating ground. Kaya umilaw na po yung ilaw ng ating hollow switch. And dito naman po sa selector ng ating hollow switch ay meron po yung tatlong linya. Itong common, normally open at normally close. So yung common po yung magbibigay po ng kuryente sa ating normally open at normally close na linya. So yan po ay kinonect natin sa ating horn switch. And then syempre yung normally open ay kinonekta po natin sa ating relay na siya naman po magbibigay ng power supply sa ating dual horn. At lastly, yung normally close naman ay dito po sa ating stock horn. Then after that is kompleto na po yung ating wiring at ito na po yung kanyang kinalabasan. Kaya pag on po ng ating ignition switch ay iilaw na po itong ating hollow switch. Kaya po unang pindot po natin sa ating busina, stock horn po ang gagana. At pag pindot po natin ang ating hollow switch, ayun ay loud horn na po or dual horn po yung gagana. Ngayon naman po ay magkakabit po tayo ng interrupter relay sa ating busina. Pwede po sa ating stock horn at pwede rin po sa ating dual or loud horn. Kung gusto nyo pong parehong meron is dalawang relay po ang kailangan nyo. Sa wiring naman po nitong ating interrupter relay, kung makikita nyo meron po ditong wire na pula at meron pong itim. So pula positive at itim is negative. Ito po yung kanyang supply. At ito naman po yung dalawang dilaw, ito na po yung papunta ng ating busina. Ito muna po yung ating lalagyan, yung ating stock na busina. So ito po yung kanyang supply na positive. Syempre ito po yung ground. Kaya bunutin nyo itong positive. Syempre ay ilalagay po natin sa kulay pula dito sa ating interrupter relay. Dahil ito po yung positive line nya. Then yung negative, ito naman po ang ilalagay natin sa kulay itim. Yun. And lastly, itong dalawa na to, wala pong polarity itong ating busina. Kaya kahit saan po dyan ay pwede. Yun. So yun naman pare ko. Tapos na po. At meron na pong interrupter relay itong ating stock na busina. Kaya pwede na po natin siyang testingin. So yan o. So mabilis. Kung gusto po natin siyang hinaan, ito meron po tayong selector dito. Yan. Bato. Mabagal na mabagal to. Ito mid. Nasa gitna to. So yung mga pare ko at ito, tapos na po tayo magkabit ng interrupter relay sa ating stock na busina. So dito naman po tayo sa ating loud horn or dual horn. Dito naman po sa ating loud horn ay hindi po tayo direktang magkoconnect po ng interrupter relay sa ating busina. Dahil posible pong hihina to at posible din po na hindi gumana. So kaya nga po natin ito nirekta sa ating baterya para solid na kuryente ang pumunta po dito sa ating loud horn. Kaya itong ating interrupter relay ay doon po natin i-connect sa ating relay. So ito po yun. So lalagyan lang po natin to ng adapter dahil hindi po natin maiko-connecta dito to. You know? So papalitan ko lang po to. At ito na po yung ating interrupter relay na nilagyan po natin ng adapter upang ma-connect po natin dito. At dito po sa ating relay, ano po ang gusto nyo unahin dito? Itong ground o itong power supply. So unahin na po natin itong ating ground. At ang tatanggalin lang po natin dito ay yellow. Yan o.
At itong yellow, syempre, ay i-connect na po natin sa yellow dito sa ating interrupter relay. Kahit na ano po dito ay pwede. So, ito isang yellow. Connect natin dito sa yellow niya. Ay, lagyan po natin siya ng insulation para hindi siya mag-short. Ito naman mga ground niya. Ayan, pagsasama-samahin po natin to. At dito naman po natin ilalagay sa ground ng ating isa pang interrupter relay. Ito, yung kulay itim niya. Isama po natin siya sa ground. Yan. Then, ilagay po natin yung kanyang insulation para safe. Then, dito na po tayo sa kabila, sa kanyang power supply. Ito yung may kulay white. So, tanggalin po natin to. At, kunin natin yung yellow. At, connect naman po natin yung kabilang yellow dito sa ating interrupter relay. Lalagyan din po natin ito ng insulation para sigurado. Then ito na po yung ating power supply. So dito ang lalagay naman po natin yung pula ng ating interrupter relay, dahil iyan po ang magbibigay ng power supply sa ating busina. Lagyan din po natin siya ng insulation para safe. So mga pare ko, tapos na po yung ating wiring dito sa ating loud horn or dual horn na nilagyan po natin ng interrupter relay. Kaya pag inuna po natin itong ating DC switch, yun, iilaw na po itong ating hollow switch. At pag bumunisin naman po tayo, yun, stuck po yung tutunog. Then pag pinindot po natin, yun, loud horn or dual horn po ang tutunog. At pwede pa po tayo mamili kung gaano kabilis po yung ating loud horn or dual horn, yung kanyang interruptor. So ayan mga pare ko, hanggang dito na po yung ating video at abang-abang na lang po sa mga DIY wiring ng ating motor. Paalam sa inyo mga pare ko, paalam.